Nakatutuwa mang mag-alaga ang fur babies. Malaking responsibilidad ang pagiging fur parent. Kasama ang kanilang kalusugan, lalo't ang mga aso't pusa posibleng magka-rabies kung hindi mapapabakunahan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Huli nang mabakunahan kontra rabies ang 51-year-old tricycle driver na si Arnel Marcos na nakagat ng alaga niyang pusa noon pang Oktubre. Kwento ng kanyang asawa, hindi agad nagpagamot sa ospital si Marcos, kundi nag-self-medicate umano. November 1 na siya nabigyan ng bakuna at antibiotic, pero hindi na ito nasundan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang manginig at matakot sa tubig. Ilan sa mga sintomas ng rabies, hanggang pumanaw kinabukasan. Si Tetan, nakagat din ng alaga niyang pusa. Miss na miss ko siya kasi galing akong trabaho. Kaya lang, siya parang may tendency siya na ayaw niya at the time eh. Pero pinilit ko, binuhat ko siya. Kaya lang pagbuhat ko, kinagat niya ako tsaka nakalmot. Kaya kapag nakakakita ngayon ng mga cute na pusa sa daan, imbis na hawakan, pinipicturean na lang niya. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, bukod sa mga aso, karaniwan ding alaga ang mga pusa. Pero kumpara sa mga aso, mas independent daw ang mga ito. They're good pets because they're low maintenance and they can be very malambing. At the same time, they can also be parang at least independent. Bukod sa aso, maraming hayop ang maaaring carrier ng rabies virus. Sa datos ng POS, wala pang 5% ng kaso ng rabies sa bansa ay dahil sa mga pusa. Hindi lahat ng aso o pusa ay may rabies. Ang rabies ay sakit. So pag nakagat ka ng aso at pusa, kailangan i-take note mo, kailan ka nakagat. Ayon sa isang veterinarian, mahalagang magpabakuna agad kapag nakagat ng hayop. Regardless of vaccinated or not, yung pet na nakakagat sa'yo, you have to go to Animal Bite Center. Depende rin po yun, ma'am, kung saan yung kagat mo or kalmot. Pag head region po, immediately po yun dapat kasi malapit sa head, malapit sa brain. Hanggang 14 days daw dapat obserbahan ng pusa o asong nakakagat at bantayan kung magpakita ito ng mga sintomas. Normally po, nagiging puro sila, nakagat o kaya biglang namamatay. Yun. Mahalaga ring pabakunahan ng mga alaga, gaya sa Batangas City, kung saan may nag-iikot na libreng anti-rabies vaccination ng LGU kada barangay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Empowered and sexy ang vibes ang bumubuo sa Sparkle 10 at after ng kanilang photoshoot, mas naging close daw ang 10 Kapuso ladies. Narito ang aking chika. Sinimulan na ng Sparkle GMA Artist Center ang pagpapainit nang ilabas ang billboard at posts ng Sparkle 10. Nang gulat sa kanilang kaseksihan in their swimsuit, ang 10 bold, brave, and beautiful ladies na kinabibilangan ni na makiling star El Villanueva, pulang araw star Ashley Ortega, TikTok Lock host Rabia Mateo, ang newest Sangres na sina Faith Da Silva at Angel Guardian, at ang kanilang co-star na si Shubi Entrata, Lian Valentin, Kate Valdez ng Shining Inheritance, Lexi Gonzalez ng Running Man Philippines, at si asawa ng asawa co-star Lizelle Lopez. Galing din ata akong taping nun. Tapos ang dami ko pang nakain few days before. Sabi ko, paano na to? May shoot na kami, kailangan naka 2-piece. Makikita mo silang lahat, may dalang saba, egg, ganyan. Tapos the whole day ako hindi kumain. Ang common denominator ng lahat ng girls sa Nelson is that we're very confident. And I'm very grateful na lang talaga na kami yung pinagsama kasi lahat kami nagtutulungan pasayahin yung isa't isa. Sa pictorial ng 10, pinaangat ni ace photographer Mark Nicdao ang sexiness at pagiging empowered ng mga kapuso actress. Hanga raw si Mark sa professionalism at pagiging endearing ng mga girls. Hindi raw may kakaila ang kanilang confidence and humor. Ayon sa Sparkle 10 girls, hindi raw nila malilimutan ang kakaibang experience na ito. Nabuo raw sa kanila ang tila isang sisterhood matapos ang pictorial. Matapos ang dilis, tamban at mga pating naman ang magkasunod na dumagsa sa mga baybayin sa Cebu. Isang sugatang oarfish naman ang napadpad sa dalampasigan sa Leyte.
Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Hindi na kinaya ng mga net kaya kumuha na ng balde ang mga taga Ginatilan, Cebu para pakyawin ang mga isdang napadpad sa baybayin. Easy catch kaya kahit madilim, dumagsari ng mga nanguha. Ayon sa mga residente, nagsimulang dumagsa ang mga isdang tamban at tuloy noong linggo at ang itinuturing nilang biyaya na ulit daw noong Martes at Miyerkules. Ayon sa isang agriculturist, global warming ang isa sa mga posibleng dahilan ng pagdagsa ng mga isda. Ang seawater level, if musaka ang iyahang temperature, so kuan siya, manggawas ang isda. Ang ilang residente naman hindi maiwasang mangamba sa posibleng senyales ng paglutang ng mga isda. Pero sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang kinalaman sa pagkakaroon ng delubyo ang pag-ahon ng mga isda sa baybayin. Inaasahan daw talaga yan dahil sa closed fishing season o pagtatapos ng pagbabawal sa commercial fishing sa Visayan Sea Strait. Ang sangkaterbang isda sa Ginatilan sinundan ng pagdagsa ng mga di patukoy na uri ng pating sa bayan ng Santander. Posibleng konektado raw ito sa pagdagsa ng mga isda sa Ginatilan ayon sa BIFAR. Sa Albuera, Leyte, mahigit 12 talampakang haba ng oarfish naman ang napadpad sa dalampasigan. Sugatan ito at namatay rin kalaunan. Ayon sa BIFAR, posibleng nagkaroon ng environmental disturbance sa ilalim ng dagat na posibleng dahilan kung bakit pumaibabaw sa tubig ang oarfish. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Animoy mga obra sa ere ang hatid ng mga naggagandahang hot air balloons sa Tarlac. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Bukod sa hot air balloons, bumida rin ang air show at air exhibition sa ikalawang araw ng Filipina International Hot Air Balloon Fiesta na ginaganap sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Glow in the dark ang mga hot air balloons sa New Clark City. Dahil sa lighting effect na sumasabay sa musika, ang mga hugis aso, tiger, dinosaur at castle balloons, sentro ng atraksyon sa Clark Stadium. Bahagi pa rin ito ng 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Sa drone show, highlight ang iba't ibang 3D images, may heart shape at mismong hot air balloon. Marami ang namangha sa hot air balloon musical show. Sa day 2 naman, tuloy pa rin na exhibition sa ere, gaya ng skydiving. Ilang skydivers ang tumalon sa Cessna plane para mag-parachute gliding. Meron ding jet para motor exhibitions at ultralight aircraft flybys. Ginanap din ang Drone Racing World Cup kung saan sa bilis na 200 km per hour, kailangan nilang lusutan ang mga obstacle. Mas dumagsa naman ang mga bisita ngayong weekend gaya ng ilang galing pa sa Quezon City. It was amazing experience and sobrang amazing ng mga yung sa hot air balloons and even the fireworks. Sobrang ganda ate, wala kaming masabi. You know that? Mamaya matutunghayan ang drone show at mangkulay na pyrotechnics fireworks display at maging ang nighttime aerobatics exhibition na magniningning sa Kalagitan. At yan muna ang latest, Maris. Enjoy the show! Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Padungaw-dungaw pa sa gate ang lalaking yan sa tabi ng isang tindahan sa Taguig. Ilang saglit pa, pasimple siyang pumasok at nagawa pang pagbentahan ang isang bumibili. Matapos magpanggap na bantay sa tindahan, tumakas siya tangay ang isang cellphone at 500 pisong cash. Makalipas ang ilang araw, nahuli ang suspect. Pero dahil sa paglabag sa batas trapiko, nabawi sa kanya ang ninakaw na cellphone na madaling napatunayan dahil hindi niya alam ang code para mabuksan ito. Balik kulungan ang suspect na dawit pala sa iba pang kaso. Sabi ng suspect na gawa niyang magnakaw para may pamasahe pa uwi sa Samar. Mga kapuso, easterlies o ang mainit na hangin galing Pasipiko nakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Pag-asa, magdadala yan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas.
Sa Luzon, makararanas ng mahihinang mga pag-ulan sa lalawigan ng Aurora. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito po sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero posible ang thunderstorms. Mga patok na atraksyon abroad gaya ng Eiffel Tower at Golden Gate Bridge. Abay, nasa Pilipinas lang? Talaga ba? Ito, mahilig gumala to eh. Mapupuntahan yan sa Bulacan. At nakatutok doon live si Darlene Tay. Darlene, ano na mga nakita? Ayan, may Eiffel Tower. Where in the world are you? Ivan, Maris, kayo ba meron ng napiling summer at Holy Week destination? Kung wala pa, I got you dahil dadalin ko kayo sa 5 bansa na hindi kailangang sumakay ng eroplano. At ang pinakaimportante sa lahat, budget-friendly. Dito lang yan sa isang resort sa Norzagaray, Bulacan. Dream mo bang makapag-travel around the world at makita ang mga sikat na destinasyon gaya ng Eiffel Tower, Louvre Pyramid, Statue of Liberty, Golden Gate Bridge, Dutch Windmills, Great Sphinx of Giza, at Merlion Park? Di na kailangan ng plane ticket dahil sa 2 oras na biyahe mula Metro Manila, para ka nang nagpunta sa France, USA, Egypt, the Netherlands at Singapore. Lahat ng replika ng tourist attractions na yan nasa isang resort sa Barangay Tigbe sa Norzagaray, Bulacan. Mafe-feel mo na parang nasa Paris ka, at the same time parang ka nasa New York, parang ka ng ibang bansa in one place lang. Stress reliever kasi ang fresh ng air, then at the same time nakakatulong to para mag-relax sa lugar na to po. And yun nga, marami ding mga picture pwede pong pang posting, IG, Instagram post. Nakaka-amaze siya, tapos bago, tapos nag-i-improve pa sila. May playground at obstacle course din para sa mga bata. Sakto din sa mainit na panahon. May swimming pool na may slide. Mainit din po kasi sa bahay, so perfect po siya talaga sa place na to para maligo. Dito na rin nag-celebrate si Josie ng kanyang 55th birthday. Napag-usapan ng mga anak ko na i-blow out nila ako sa birthday ko. Kaya nandito kami ngayon. Kapag peak season, inaabot daw ng 400 yung mga turistang pumupunta rito para mag-selfie, para mamasyal at para mag-swimming. Pero yung lahat ng nakikita nyo rito, patikim pa lang daw. Dahil sa darating na summer season, balak nilang magdagdag ng iba pang tourist attractions na makikita sa ibang bansa. Ang aming goal po is ma-satisfy ang desire ng tao po na makita yung mga sikat sa tourist spots sa ibang bansa nang hindi po ganoon kalaki yung ginagastos po nila. Yung resort niyo nag-start ng 9 years? Nag-open po siya ng public ng 20. Mariz, Ivan, 24 hours bukas itong adventure park kapag weekend. Katulad ngayon, perfect po yan dahil umiilaw itong attractions kapag gabi. Happy weekend po mga kapuso mula rito sa Norzagaray, Bulacan. Ivan, Mariz. O, damihan na ang pagpapicture. Maraming salamat, Darlene Kai. Love is sweeter the second time around at patunay niya ng pagmamahala ni na global fashion icon Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Extra memorable pa dahil present ang mami ni Heart. Ang video ng mga tagpo sa kanilang renewal of vows sa aking chika. Just like the first time, ganyan inilarawan ni na Heart Evangelista at Cheese Escudero ang kanilang renewal of vows. Hindi raw naging madali ang road to forever nila. Pero laging nananaig ang kanilang pagmamahalan. Come what may. It rains, it pours, doesn't matter. If it rains, it would still be okay kasi it's the same as our love story, you know? Naging mas perfect ang renewal of vows nila sa emotional moment ni Heart with her mommy Cecilia na hindi naka-attend ng kasal nila noong 2015. Finally, I arrived. She's 9 years late. 9 years too late, but made it. Kaya ang walk down the aisle ni Heart, sweeter at memorable. At kahit it's the second time around,
naging deeper ang pangako ni na Heart at Cheese sa isa't isa. I promise to protect you from everything that's bad in this world. I promise to stand beside you, and I promise to love you as I grow much, much, much older. You have been one of the greatest archangels in my life. Your one true unique power is hidden in your golden heart. Because I knew what love was before, but now I know what love should be. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Marie. Thanks, Nels. Salamat Nelson. At yan po mga balita ngayong Sabado. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrin. Ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.